Magandang araw na uli mga boss. Ang problema ni customer, may mga time, pigil yung hatak ng sasakyan niya. Tapos pag nagpreno siya, lalo na't paliko, may umuugong. Parang ganito ba yung tunog? Ganon. At yung ingay na yun mga boss, naririnig niya nga dito sa passenger side sa harapan. Pero inuna ko munang gawin dito sa driver side. Ito mga boss, yung tinanggalan ko ng gulong. Sa naging diagnose ko dito mga boss, dahil nga sa pag nagpreno, doon nagkakaroon ng ingay Tapos dito sa harapan niya naman naririnig, syempre dito ako mag-check sa mga brake pad niya. Kakalungkot lang isipin mga boss dahil nga sa alaga daw ito sa PMS. Sabi ko, ba't nagkaganon kung alaga sa PMS? Kaya tinanggal ko itong brake caliper at nang makita ko itong brake pad niya, parang hindi naman siya nagagalaw. Unang-una kasi yung brake caliper nito, napansin ko, grabe yung dumi. Iniisip ko tuloy, ginajoke lang ako ni customer, pero iyaan ko na nga yun. Tinising ko na nga itong rotor disc niya. Tapos itong mga sliding pin, ang gaspang-gaspang pag ginagalaw ko mga boss, kung makikita nyo, puro pakalawang. Naku po. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, syempre matik, lilinisan ko yan gamit itong brake cleaner, tapos gagamitan ko yan ng basahan para kahit papaano yung kumapit na kalawang dyan, matanggal. Tapos sprayan ko ng penetrating oil itong brake caliper holder nya, yung pinaglalagyan ng sliding pin bolt mga boss, sprayan ko yan kung makikita nyo. Tsaka ako ngayon yung ginamitan ng Johnson Buds mga boss. Tutulihan ko yung loob niyan para matanggal yung mga namuong kalawang sa loob niya. Actually mga boss, makailang ulit ako dyan. Siyempre, edited na tong video para hindi naman kayo mainip. Pinas forward ko na. Tapos gagamit ako ng grasa para dito sa sliding pin bolt mga boss. Lalagyan ko yan. Ayan medyo kapalan nyo ng kaunti mga boss. Para yung loob ng paglalagyan nyo ng sliding pin makasama na sa malalagyan. Ayan mga boss O diba? Kabilaan yan mga boss ibig ko sabihin babataas ng sliding pin bolt parehas mo lalagyan ng grasa bago mo ibalik sa dati yung position. Tapos ito ngayon yung bagong brake pad na binili ni customer. Ayon kasi sa kanya, matagal na raw itong brake pad niya hindi napapalitan. Actually mga boss, medyo manipis na rin naman na talaga yung brake pad niya. Kaya pinang-ayunan ko na si customer na palitan itong brake pad niya. Sa paglagay naman ng bagong brake pad mga boss, siguro naman marami na kayong video na napanood nyo sa akin. Itatapat nyo lang yan dito sa brake caliper holder nyo. Ayan Ayan, pag naitapat nyo siya, pasok nyo sa gatla at saka nyo ngayon itulak. Diba? Pasok na siya. At syempre naman mga boss, bago mo ilagay itong brake caliper holder, yung dumi niyan, tanggalin mo muna yung mga alikabok na kumapit dyan. Kaya lang mga boss, may problema. Dahil medyo nakalabas ng kaunti yung piston dito sa brake caliper, hindi mo mailalagay yan mga boss. Ayan diba? Kailangan ipasok mo muna sa loob ng brake caliper yung piston. Kaya tanggalin mo yung isang brake pad niya. Tapos pansamantala, ilagay mo muna yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Pag nailagay mo na yan mga boss, kumuha ka ng flat screw. Ayan mga boss ko, ikalso mo yan sa rotor disc. Tsaka mo ngayon hilahin itong flat screw mo papunta sa'yo. Ayan hihilahin ko yan. Kakalso ngayon yung piston sa brake pad. Dahan-dahan papasok yung piston mo dito sa loob ng brake caliper. Diba? Pumasok na siya. Pwede mo na ngayon tanggalin yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Tapos, pwede mo na ngayon ibalik itong brake pad na tinanggal mo. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalapat mo ng 2 brake pad. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Diba? Okay na siya. Tsaka mo ngayon ilagay yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Tapos, gumamit ka ngayon ng box wrench na number 14. Higpitan mo ng maayos yan mga boss. Siguraduhin mong hindi siya luluwag. Para yung araw ng bukas, makita mo pa. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa 2 bolt sa brake caliper, pwede mo na ngayon ibalik itong gulong. Sa paglagay naman ng gulong mga boss, siguraduhin mo naman mahigpit yung pagkakakabit mo ng mga nut dyan. Para hindi ka matanggalan ng gulong, nang sa ganon hindi ka ma-ospital. At pag sigurado ka na sa gawa mo, pwede ka na ngayon lumipat dito sa kabilang side. Siyempre naman gaya ng dati, tanggalin mo muna itong gulong bago mo tanggalin yung brake caliper. Siyempre nakaharang yung gulong mga boss. Importante na matanggal mo yung gulong para matanggal mo yung brake caliper. Dito ka na ngayon sa brake caliper dahil wala na yung gulong. Gagamit ka naman dyan ng socket wrench na number 14 para maluwagan mo yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Pag natanggal mo na yung 2 bolt na number 14 pati itong brake caliper, kung mapapansin nyo mga boss, itong brake pad niya dito sa kabilang side, masyado na siyang manipis.
Ganon din dito sa isa niya pang brake pad. O, di ba, manipis. O, ipantayin niyo yan mga boss. Ito yung luma, ito yung bago. Tingnan niyo ang difference. Talagang palitin na itong brake pad. Kaya lang, nagkaroon ako ng duda sa brake pad. Kasi sa kabilang side, hindi naman siya ganun kanipis. Tapos dito, grabe naman yung nipis niya. Para nakakapagtaka. Hindi pantay yung pudpud niya. Pwedeng may problema ito sa brake caliper. Yung piston nito maaaring malapit na siyang mag-stack up. Pwedeng dahil sa kalawang o kaya naman nasobrahan sa PMS. Joke. Ayun kasi yung sabi ni customer, pag tinawagan siya para sa PMS, pumupunta siya. So, kaya ko yun nasasabi. Experience ko kasi mga boss, pag ganito ang pudpud ng brake pad, may problema yan dito sa piston. Pwede kasing pag inapakan ni customer yung brake pedal niya, yung piston, mabagal siyang bumalik. Kaya si customer may reklamo na may mga time na hirap daw humatak itong sasakyan niya. Yung ganon, yung uusad ka tapos nahihirapan. Sa akin kasi mga boss, experience ko yan eh. Pag medyo nahirapan yung takbo, tapos wala akong makitang problema sa makina, isa lang yan. May piston dyan na mabagal bumalik. Na yung gulong napipigil sa pag-ikot. Kaya tama yung sabi ni customer, may mga time pakiramdam niya, hirap humatak itong sasakyan niya. Pwede yun. Kaya ako naman ito sasabi sa inyo mga boss dahil nga sa gusto ko magkaroon kayo ng idea na hindi lahat ng problema sa paghina ng sasakyan o yung parang pigil sa makina, dito rin minsan ang pinanggagalingan sa preno. Gaya ng nararamdaman ni customer dito sa sasakyan niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo itong sliding pin after ko malinis, nilagyan ko na yan ng grasa. Pati yung brake pad kung nakita nyo, nailagay ko na rin. Mahalaga din kasi mga boss, itong sliding pin, may grasa yan para naglalaro siya. Tapos, ilagay ko na ngayon itong brake caliper. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo pwedeng ilagay agad itong brake pad na isa pa. Kailangan yung brake pad lang muna na isa. Dahil yung piston, kung makita nyo, tinuro ko, di ba, nakalabas siya. Kaya importante na maipasok mo muna yung piston dito sa loob ng brake caliper bago mo ilagay yung dalawang bagong brake pad. At ito na mga boss, nilagay ko na itong brake caliper, pati yung dalawang bolt na number 14, tsaka ako ngayon ilalagay itong screwdriver, ikakalso ko yan dito sa rotor disc, tsaka ako ngayon siya hilahin para yung piston pumasok dito sa loob ng brake caliper. Kaya lang mga boss, talagang medyo matigas yung piston, no? Hirap talaga akong ipasok, kaya ang nangyari dyan mga boss, ayan na, bumigay itong flat screw ko, naputol siya. Ayan mga boss, pakita ko sa inyo na yun, yan, nangalahati na lang. Yan ay sinabi ko kay customer na pag inapakan nyo yung brake pedal, mabagal bumalik yung piston. Kaya ang nangyayari, may mga time na aarangkada siya, parang pigil daw yung hatak. At pag nagpreno siya, may maingay dito sa kanang gulong. Yun nga ay dahil sa pa-stack up na itong piston niya. Kaya pina-start ko itong makina mga boss para ipapump ko yung brake pedal niya nang sa ganoon itong piston lumabas siya dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung piston, dahan-dahan na siyang lumalabas dito sa brake caliper. Ganyan kasi ang style ko mga boss, kung kaya pa naman tanggalin itong piston sa pamamagitan ng pagbomba dito sa brake pedal. At dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!